bata pa lang ako ay masiyahin ng bata. Madalas ako maglaro alas 4 to alas 5 dahil ang ibang araw at ang ibang oras ay pag-aaral ko. Alas 3 ay ako'y nag-aaral. So, kinaumagahan, umalis si nanay kasama si tatay. Pero nung bumalik ito, wala na si tatay. Sabi ni nanay, may kasama na itong babae papalis. So, kinaumagahan, di rin nagtagal, nakahanap din si nanay ng kanyang kasintahan. Ang pangalan nito ay si Tito Ben. Si Tito Ben ay isang masiyahin, masunurin, at higit sa lahat, kaya nito ang anong gawaing bahay. Pero mayroong bisyo si Tito Ben, kaya nahirapan din itong maghanap ng trabaho. Sa bawat trabaho na pinapasukan niya, palagi siyang nakikit o nafa-fired dahil sa bisyo nito. Kaya nung nalaman ni Tito Ben na buntis si Mama, pinasyahan nito na umuwi sa probinsya, sa Capiz, kung saan nandoon ang magulang ni Tito Ben. Laking gulat ng magulang ni Tito Ben nung nakita nila kami, at mas natalanta pa ito nung makita si Mama na buntis. So ayun, kinaumagahan, may mga labaga kami sa may kusina. Kinuha namin ito at pumunta doon sa may malapit na salog. Doon kami naglaba. Yung pagkatapos namin maglaba, papauwi na kami. Wala kaming madaanan. So ayun, may nakita kaming babae, matandang babae. Sabi ng babae, umalis na daw kami doon kasi halos lahat ng nakatira doon ay aswang. Kami ni Mama ay tumawa lang kasi di kami madaling maniwala sa mga aswang. Noong kinahaponan, bandang alas 3, nataranta na kami kasi di namin alam kung saan nadaanan namin. Halos pag naglalakad kami, pumupunta lang kami sa salog kung saan namin pinag-akalan. So ayun, mga alas 4 na nakita ulit namin yung babae. Yung babae na pareho yung nakita namin nung sinabi sa amin na umalis na. Pinunta ulit kami nito. Sabi niya, umalis na kayo dito kasi nanganganib yung anak ng magulang mo. Ikaw na mismo magpasya. So ayun, parang nagalit ako sa babae kasi parang pinagbabantaan nila ng takot si Mama. Mga bandang alas 4 ay natataranta na ako kasi sumasakit na yung tiyan ni Mama. Kaya tapos nung bumalik ulit yung babae, may kasama na ito. 3 lalaki, 2 babae ulit. Yung 2 lalaki ay nalalaway na. Kabilang na yung 2 mga babae. So lakad kami ng lakad hanggang sa malating namin yung bahay. Nakita ko, sumusunog pala si Tito. Sumusunog pala ito ng mga goma. Saka umalis yung mga 3 babae at 3 lalaki. So ayun, nataranta si Tito Ben. Sabi niya sa akin kung hinawakan daw ng babae yung tiyan ni Mama. Sabi ko, opo, hinawakan niya ito. So ayun, kinuha agad ni Tito Ben yung paglagay sa tiyan. Sabi niya kung hinawakan daw ng babae yung tiyan ni Mama ay maaaring mawala yung sanggol. Nataranta ko, sabi ko bakit mawawala, hinawakan lang naman. Sinabi sa akin ng magulang Tito Ben na hindi lahat ng nakatira sa Capiz ay totoong tao. Ang iba ay nagaan yung tao upang kumain ng mga sanggol at mga dayo. So kinagabihan nakatulog ako at nagising ako sa kalabog ng bubong. Akala ko nga may tao sa bubong, pero hindi pala ito tao kundi paniki. Pero ang laki-laki ng paniki. So ngayon, sumilip ako sa bintana at nakita kong pulang mata. Ginising ko agad si Tito Ben upang sabihin sa kanya na may tao sa bintana. At madali itong lumabas ng kwarto at kumuha ng asin, latigo at bawang. Binigay niya sa kapatid ko yung asin. Kung sino man daw yung pumasok doon ay budburan ng asin.
At sinabi ni Tito Ben sa labas na huwag na silang pumunta dito kasi wala silang makukuha ni isa sa amin. Kasi nga bilang mga tagalabas, ang tagal-tagal na namin naghihintay ng mga dayo kahit buntis lang. At ngayon natalanta ko sa sinabi ng babae. So ayun, nagsunog ulit sila Tito Ben at ang magulang niya ng goma sa loob. Ang usok-usok ng sa loob halos ang baho, pero pinagbulan ito ng asin sa pintuan, sa bintana at sa mga bubong. Mabilis na nawala yung mga tao doon. Nung kinaumagahan ay dali-dali kaming nag-impake at naghanap ng jeep o papapalis. Sumakay ulit agad kami ng barko at pumunta na sa Manila. Nung tinawag ni Tito Ben ang kanyang magulang, nagulat ako nung sinabi nito na umalis na rin daw sila kasi alam nila na di na sila safe doon sa Capiz. So yun lang mga guys. Thank you nga pala sa pakikinig sa akin at sana ma-enjoy nyo ang video ko. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-share at i-hit ang notification bell para sa more updates. Thank you!